Yamaha, Suzuki at Honda, ang tatlong pinakakilalang motorcycle dealer sa ating bansa. Dahil sa high quality units na pinoproduce nila taon-taon, hindi natin pagkakaila na sila na nga ang nasa taas ng lower CC scooter category. Kaya naman sa video na to, pag-usapan natin ang tatlong upgraded na motor ng Big 3 para sa darating na 2023. At ang una sa ating listahan ay yung one of the best top selling scooter ng Honda sa nakalipas na 2 taon, ang Honda Click 125i Game Changer, na inirelease lamang sa bansang Indonesia noong September 23, 2022. At alam mo bang maraming naidagdag na bagong specs and features dito, tulad na lang ng makabagong decals na lalong nagbibigay ng forma sa motor, yung tipong mapapalingon ka talaga pag nakita mo sa daan. At pagdating naman sa kanyang body frame or looks ng motor, simple naman ang lumang version niya. Talagang decals yung natagdag or napalitan dito. Unlike sa Honda Click 160 na talagang makita mo yung pagbabago, yung kahit wala kang alam sa motor. But anyway, pag-usapan naman natin ang specs and features ng motor. Pero baka mga basic specs na lang din yung babanggitin ko dito, dahil almost simple rin siya ng naunang model niya. Ang Honda Click 125i ay powered by 125 cubic centimeter single cylinder 4-stroke single overhead cam engine, 2 valves na ginagamitan ng liquid cooled cooling system. At ito din nga pala ay equipped by PGM fuel injected system na nakakatulong upang magbigay ng tipid na konsumo ng gasolina. At kung mapapansin nyo, wala talagang halos pinagbago sa engine specs ng Honda Click 125i dahil same na same pa rin ito ng lumang version niya. Pero kahit na ganun pa man, marami pa rin nag-aabang sa pagdating ng motor na to dahil din sa comfortability, reliability at tipid na konsumo ng gasolina na kayang ibigay sa'yo ng motor na to. Kasi siguro ganun lang din yung pagtangkilik ng mga tao dito At idagdag mo pa na ito yung convenient dahil pwede mo itong makatungo sa trabaho like Lalamove, TokTok, Grab, Foodpanda or kahit pa service pamasok sa trabaho. At pati na rin pala pamalengke dahil meron itong footboard or gulay board na pwedeng sabitan ng pinamili. At pagdating naman sa engine performance ng motor, kaya itong sumipa sa 11.1 horsepower at 8,500 RPM na may maximum torque power na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Almost simple naman ng dati, hindi malakas, hindi mahina, gumitna lang talaga. At pagdating naman sa iba pa nitong features, naka fully LED na ang mga ilaw nito, mula headlight, signal light, tail light hanggang brake light. At sa panel gauge naman, simple naman ang dati na naka fully digital panel gauge na kung saan makita mo dito lahat ng information about sa motor tulad ng speedometer, odometer, gas gauge at marami pang iba. At bukod dito, may makabagong features na rin pala to na USB charging port, kaya di ka na mag-aalala dito na baka malubat yung cellphone mo sa daan. At pagdating naman sa kanyang susian, isinabreed na to into a keyless. Nadagdag safety naman talaga sa motor, lalo't talamak ngayon yung nakawan ng motor At ang Honda Click 125i nga pala ay may dalawang variant or version na standard at premium version. Baling pinagkaiba lang ng dalawa is keyless yung premium version at syempre higher price premium version na yun Bali yung Honda Click 125i nga pala ay mabibili mo sa halagang 80,000 hanggang 85,000, nakadepende sa dealer. At ang pangalawa sa ating listahan ay ang Yamaha Mio Gravis 125 o mas kilala sa bansag na The Baby NMAX dahil sa magkahawig na postura ng mga headlights nito. At ang Yamaha Gravis nga pala ay inirelease lamang noong November 2022 sa bansang Indonesia. Kaya naman tiyak sa pagpasok ng 2023 is hindi malabong dalhin na rin to sa Pilipinas. Kaya naman habang hindi pa to official na nirelease sa ating bansa, pag-usapan muna natin ang specs and features nito. At ito ay powered by 125 cubic centimeter 4-stroke 2-valve single cylinder with single overhead cam engine na ginagamitan ng Blue Core technology ng Yamaha. Kaya mas siguro mo ang mas magandang performance ng motor. At pagdating naman sa kanyang power, kaya itong sumipa sa 9.3 horsepower at 8,500 RPM. Habang may maximum torque power naman na 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Kung mapapansin nyo, di ganun kalakas ang power ng motor na to dahil di naman talaga to dinisenyo para sa racing. More on comfort driving style ang kayang ibigay sa'yo ng motor na to. At pagdating naman sa iba pa na itong features,
naka fully LED na ang mga ilaw nito. Wala headlight, signal light hanggang brake light. At sa panel gauge naman, same pa naman ng dati na naka fully digital, na kung saan makita mo dito ang lahat ng information regarding sa motor, tulad ng speedometer, odometer, gas gauge at marami pang iba. At kung tatanungin nyo naman kung ano nga bang in-upgrade sa motor na to, is actually almost may headlight lang na parang ginawa na itong mas premium tignan and more on aerodynamics para sa mas magandang tama ng hangin sa mukha ng rider. At pagdating naman sa kanyang magiging presyo, is naglalaro to sa 75,000 to 80,000 kung i-convert natin sa Philippine peso. Kaya paka-check na lang sa internet. At ang pangatlo sa ating listahan ay ang Suzuki Bergman Street 125 na unang nirelease sa ating bansa noong 2020. At syempre, ang daming na-miss at nagandahan sa forma nito. Dahil imaginein mo na lang, 125cc na parang NMAX yung datingan. Pero kahit ganun pa man, meron pa rin mga negative comments ang naisisita tungkol dito. Na kesyo malit daw yung sukat ng gulong nito na naglalaro lamang sa 12 ang front habang 30 naman ang rear. Malit na nga naman talaga kung i-compare natin sa mga typical na 125cc scooter na motor. Kaya di rin naman natin masisi yung mga consumers kung bakit napupunan nila ito Kaya naman sa sumunod na taon is nag-upgrade ng panibagong modelo ang Suzuki Bergman. Pero sa kasamaang palad, more on features lang ang binago dito dahil yung sa gulong na issue niya, same pa rin naman ng dati. Kaya naman habang wala pa to sa Pilipinas, pag-usapan muna natin ang mga rumors na upgrade na gagawin sa Suzuki Bergman Street 125. Simulan natin sa engine specs ng motor. Ito ay powered by 125 cubic centimeter 4-stroke single cylinder 2-valve single overhead cam engine na ginagamitan ng Suzuki Eco Performance Engine or SEP para sa smooth na tunog ng makina. Kaya yung dating malakas na ugong na reklamo mo dito is wala na. At pagdating naman sa kanyang specs and features, same pa naman ng dati na naka full LED ang mga ilaw nito. Wala headlight, signal light hanggang brake light. At sa panel gauge naman, naka fully digital pa rin naman ang mga to, na kung saan makita mo dito ang lahat ng information regarding sa motor, tulad ng speedometer, odometer, gas gauge at maraming pang iba. At pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, ay sinasabing mas nilaki na to, pero di ko lang sure kung totoo to Kaya ko munang banggit tungkol dyan, dahil wala pa naman to sa Pinas Pero by the way, nag-reach nga pala ang presyo ng Bergman Street 125 sa halagang 75,000 up to 80,000. So bali yan nga pala ang tatlong motor na dapat mong abangan sa darating na 2023. Kaya mag-ipon-ipon na tayo mga tol. So paano? Hanggang dito lang muna siguro Maraming salamat sa panonood. Subscribe!